Okay. Take to. Okay, balik. Okay, number 1, assume the cost method is applied. Compute Pedro's investment in Sunburn Company at December 31, 2020. Okay. So, under cost method, dili ra mausab-usab ato ang investment. Unlike sa equity model nga ang investment in subsidiary is mausab-usab bitaw siya. Kay di ba katong sa to? Katong it functions as equity, something like that. Ato. So kani cost method man dili ra mausab-usab ang value sa atong investment. So pila man na given sa problem nga ang ato ang cost of investment kay 500,000. So at the date of acquisition mao ra gyud nato ang date, mao ra gyud nato ang cost of investment. So sa subsequent date of acquisition same ra gyapon na 500,000 kay dili ra man mausab-usab under cost method. So okay ra ta 500,000. Okay na Ray? Dili ko kakita if mag-react mo. So much better if mag Okay ra. sige. Next, number 2, how much does Pedro report as Ray, pwede mute sa akin. Okay, thank you. Sige. Number 2, how much does Pedro report as income from Sunburn for the year ended December 31, 2022? Okay, pila man iyang income from Sunburn si Pedro. 'Di ba under cost method, 'di ba atong income nga i-record ra kay ang katong dividend income. 'Di ba wala man tay entry if share of net income based pa sa discussion ni Ma'am katong under cost method. 'Di ba naman to nakabutang nga entry nga none. That is why atong i-consider is ang katong dividend nga di-declare ni S. Kunya given there is under 20 under the year 2022 nag-declare ang or nag-pay og dividends ang Sunburn Company og 70,000. Kunya atong share diha is 80%. So 70,000 times 80% is 56,000. So kanira nga i-record atong i-record nga income from Sunburn for the year December 31, 2022. Kay under cost method lagi dili ra ta mag record og share of net income nato sa ato ang subsidiary. Okay ra? Nagets ra? Or medyo sa libog. Naglibog sad ko sa una akong pag-explain. Ikaw, Kim, masaya mo maingon, Kim? Okay ra, Kim? Kilawa lagi ka akong connection or Wala. imo. Oh no. Basta na ko ako. Naputol-putol ko? Hello? Oh, naputol ka. O sige, balik. Like naputol dyan, nawa dyan. Sige. Nakita akong screen? Makita ra akong screen, Kim? Na. Ha? Makita ra akong screen? Nawa. Muwa siya? Oh, kana. Nakita na. Sige. Katong PDF, no? Sige. So, number 2, how much does Pedro report as income from Sunburn for the year ended December 31, 2022? Di ba ang default na to is cost method atong gi-apply? Kanya under the cost method, atong gi-recognize nga income is only the dividend income from the subsidiary. Katong share of net income nato ni subsidiary, under the cost method kay none ra siya, wala ra tay entry. Kay as far as I remember, kay ana si ma'am nga wala ra tay i-record na nga share of net income kay wala pa matay na dawat nga cash or walay transfer bitaw. So unsa man natong i-record if walay na transfer? So under sa year nga 2022 na dividends paid by Sunburn Company nga 70,000. Ani kunya atong share diha kay 80% diba mo man natong ownership. So ang dividend income nato is 56,000. So, ang ma-report nato nga income from Sunburn for the year December 31, 2022 is only 56,000. Dili na nato i-compute tong share nato nga share nato diri sa 130,000 kay again under cost method wala ra tay entry when it comes to share of net income.
Unlike sa equity model nga mag-debit ta og investment in subsidiary unya mag-credit ta og investment income. Okay? Nakuha ra? Okay ra ta sa 56,000. Oh. Okay. Okay, next. Number 3, compute the non-controlling interest in the net income of Sunburn at December 31, 2021. Okay. Unsa man? Sa net nga year gani 2021. Okay, 2021 net income as before amortization is 120,000. So kani before uh NCI lagi. See. So 20 mo na nga guide akong gigamit. Kaning amortization of purchase differential kay mo na rin ang mga BCVR. BCVR na ikipasabatan. Kani siya. So pila man yang NCI interest in the net income of Sunburn at December 31, 2021. Pila man ang net income ni Sunburn, di ba? 120,000. So 120,000. Sunod, i-deduct na to ang amortization of purchase differential. Nganong 4,000 man. Kaya di ba naman tay undervalued nga building nga 40,000. Usa may mahitabo if undervalued ang ato ang building, may 40,000. For example, 100,000 kunohay ato ang building. So, if undervalued ang atong building, undervalued pud ato ang kuan or understated ato ang depreciation. So, if magpuno ta og 40,000, unya naman siya 10-year nga remaining life. So, understated dahit ato ang depreciation og amount nga 4,000. That's why i-deduct na to ning 4,000, which is amortization sa atong BCVR, specifically sa building nga 4,000. So, makuha na to ang net income ni subsidiary after amortization is 116,000. Unya, pila may ownership ni NCI? 20%. So, 116,000 times 20%, we can get the NCI shares of net income nga 23,200. Okay ra? Oh. So, muna na siya ang share ni NCI sa net income. If Kaya dili ra need i-allocate ang BCBR. Sa yung explanation. kuan. Dili ra siya i-allocate. Dili ra Kim kay maapil ra man gyapon siya diri Kim sa 20% kay na-deduct ra man siya. So ang deduction bali 20% ani na iban ra gyapon. For example, kuan. For example, 120,000. Maura gyapon iyang result bitaw. 120 bali ang kani Kim kay muragi usa na lang bitaw siya og multiply sa 20% kaysa sa 120,000 times 20% unya lahi na pud nga 4,000 times 20% unya katong result ato kay minus nimo sa 120 maura gyapon na yung result. Bali giusa lang siya. I-try daw og compute. Same ra no? Ano sa dahil sa 120? Times 20%. Minus times 20%. Types pa siya 20% ang 120. So 24,000. Man imong share. Pero napa may BCVR nga 4,000. So 4,000 times 20%, 800. So mo ra gyapon 24,000 minus 800. So 23,200 ra gyapon. So ang nadidak ra sa iya kato ra gyapon bahin niya nga BCVR. Dili not totally nga 4,000. Okay ra? Okay, whole amount pa din, Sige, next. Next na Kim. Sige. Number 4, compute the non-controlling interest of Sunburn using equity method or the equity model at December 31, 2022. So, muna ni siya nga to ang investment kay kuan siya kanang it function as equity, di ba? So, every time mura po siya kuan. Basta kana something is function as equity. So, pila man atong NCI non-controlling interest beginning
125,000 nga naman. Because, gusto ito na. 500,000 divided by 80% times 20%. 20%. Oh, which is, kuha siya kanang fair value method, di ba, Kim? Ah, Oh, kana. So, mama natong NCI nga 125,000. Next is dividend income. Di ba, if mag-declare ta og dividend income, if tanawan niyo sa note katong gihatag ni ma'am nga mga entries bitaw under equity model. Una-una lang nato nga kanang mga investment in subsidiary nga mga entries kay kuha na siya kanang NCI under NCI. Mura tag NCI karon. So, di ba, if dividend gani, dividend income, we debit cash, kaya credit ta og investment in subsidiary. But at this time, ilistan sa nato ang investment in subsidiary at NCI. O sa may, kuan, dividend income, yeah, 40K man itong gi-declare niya, 20% ra yung ownership, so 8,000, deduction na siya. Kay debit, nawa ka, Kel. ay wait, sorry. Asa ko na, wala dapit. Hello? Hello? Madungar ako? Kel. Hello? Hello, hello, hello? Hello? Mabati ko nimo. Oh, mabati ta ka. Pero burag di ko nimo Nawa mabati. ka ganina. Unstable, Oh, unstable akong internet, okay guys. raman ako signal ay mohan no. Oo, ako ah. Sige, asa na kita, continue na lang. Sure ah? Okay ra? O, diba, dividend income? Ah, Sige, dividend. narasag ko ipangutana diri dapita. Sige. Sa dividend income. Di ba, if mag-declare og dividend under equity model, sa point of view lang sa tani NCI, we debit cash, we credit NCI. Tapos, dividend income. Anong deduct gani siya, Kim? Nagbisra po ko sa Deduction o formula. dividend Oh, deduction ang dividend deduction income. and dividend income? Ay, oh. Ay, it function Kato man siya laging, as kato laging kuan. equity. Function Function, na equity. lagi. Kaya Yang na-declare sa man ang siya. kuan Mm. recording ba ya kay debit ba ya ang investment sa beginning Mm. ginato. Oo, kana. Sakto. So, kana siya. Deduction. Tapos, share in net income. Namay net income nga 100,000 kani. Under Dayon 2020. sunod, 100,000. Tapos, i-minus nimo ang 30,000. Unsa man ning 30,000? Katong inventory nga nahalin ron. Nahalin karon nga year kani. Understated. Understated man siya unya. So magdungag taog 30,000 pero mahalin man gyapon siya ron. Di ba if understated ato ang inventory with debit cost of wala na mo sales. gagawin. Hala. Basta padayon ta or ugma morning na lang. Asa na kadapita? Sige. Kuan Asa na kadapita? sa kuan share in net income nga kaning 13,200. Share? Oh, share in net income. O sige kana pag pangutana na. Sige. Share in net income 100,000 man atong income, di ba? Ni subsidiary. Tapos unsa may ma-deduct Di niya? na nimo. 100,000 kani. 100,000 net Di income sa sa 2020. ah Kana 2020. minus 30,000 nganong minusan mo og 30,000. Di ba during 2020 na understated ato ang inventory og 30,000. Unya unsa may mahitabo if understated ato ang kuan inventory. Di ba we debit cost of sales, credit inventory. Unya if madungagan ato ang cost of sales, makuan bi atong income. That is why deduct siya og 30,000 minus 4,000 kay katong amortization sa sa ato ang building. So ang net in murag kumbaga ang adjusted niya kay kay 66 tapos 66,000 times 20% which is share ni NCI, so 13,200. So ang ending nga NCI kay during 2020 kay 130,200. And continue ra dayon ta sa ato ang process. For this time, katong mga share in net income nato, wala na to, dili na nato minusan og 30k kay na-sold naman to siya during the year 2020. Katon na lang amortization nga building nga 4,000.
Tapos same process lang dayon, i-multiply ninyo sa 20%. Kana ra siya. Until makuha ninyo ang 154,600. So Katurang ko ano, katurang inventory ang oo, na kuan. oo. Tapos Understated, no? oo. Tapos mag-take note lang kay what if karon nga year kay 15k there nya, next kay 15k. So ibahin ra gyapon nimo ayo ra i-deduct ang 30k, largo 30k sa 2020. Ibahin pud nimo siya kung kanus siya na sold. Depende lang sa given. Nya ang gingon man dire 2020 siya na sold. Oo. So deduct na nimo largo. Okay. Mura siya kumbaga imong basihan sa pag-amortize sa imong inventory kag mag-base bitaw siya kung kanus siya na sold. Ah, Pero if silent ang problem kay nahalin na siya karon nga year. okay, okay. Kana siya. Ay pasad ako nag-gets diha katong gi-discuss ni ma'am nga kato na katong inventory niya. Uy, nagets karon na ko na di na confuse na gid ako na akong nagot. Kay nag-abot tog answer og ako, Uh, libog ko. ay pasad ko ka-realize ay uday. Ay pasad ako nag-gets. Sige, next na. Naglibog ko sa ko atsam na koy apply ang equity oy. Sige, next. Sige, Number next. 5. Okay, number 5. The question is what is consolidated net income using the parent approach? Sige, parent approach sa punta. So, gigamit na nako tong formula bitong gihatag ni ma'am. Ah, Katura gid akong gibasen. Ang problema lang kay wala lang to na ako gi-appeal ang dividend income kay wa man gud siya na receive nga dividend income. So, yun siya. So, first is parent comprehensive income. So, given naman na siya nga 200,000 which is kani 200,000. Next is sakil. sige. Asa dapita? Kani 200,000 given ang parent. Oo. Kana. Next is subsidiary comprehensive income. Pila man ang subsidiary comprehensive income? 93,000. Asa ko man ko ang 93,000. 'Di ba yung net income kay 100,000? Pero na siya gibutang diri nga 70,000 of the excess of cost over book value was allocated to a patent with a 10-year useful life. So, if i-total nimo ang difference sa BCVR, pila man atong BCVR diri? 70,000. Unya kaning 70,000 explicitly nga giingon na niya nga i-allocate siya sa patent. Tapos ang patent kay naman siya 10-year useful life. So 70,000 divided by 10 years. So naatay 7,000 nga amortization every year until mahurot ang 10 years. That is why ang 100,000 didakan ni siya og 7,000. Maong ang subsidiary comprehensive income kay 93,000. Okay. Ano siya? Just So ang total income is 293,000. Nya NCI comprehensive income, so mag 93,000 times 30%. 93,000 times 30% is 27,900. I-deduct ra nimo siya. So makuha na nimo ang consolidated comprehensive income nga 265,100. Okay ra? Yes. So ako na nabantayan po na nino kay kanida yung subsidiary comprehensive income. Ang amount nga imong ibutang diri is after amortization na day katong amortization sa mga BCVR. adjusted. Oo. Kanya feel ako apil na po diri tong impairment bitaw sa goodwill if ever appeal man siya. Na impairment. Oo, if na siya Tay impairment. sakil. Sa ang equity ang ano to entity approach tong usa no? Oo, entity approach. Mao toy na attributable to parent no? Oo, kana siya. So ang consolidated comprehensive income sa parent approach mo toy attributable parent. Amo na attributable parent kung sa entity pa Oo, kani siya. approach. Mm. Okay. Tapos if kuan under entity kaning to 93,000 ang CCI. Which is morning answer sa number 6. Nag-live pagit sila method. Uy, kapoy kayo. Lagi. Kana siya. So, present natin number 7. 6? Ay, Okay naman, naman. related ram day. Oo. Related na siya. Sige, next. What income from subsidiary did PEPA include in its net income
if PEPA uses the equity method. So, equity method. If, if cost method pa, zero yun ni siya. Kaya di ba dividend income raman na itong i-consider ato. Unya, wala ba tayo na-receive nga dividend income an. So, since wala under equity model, atong i-recognize nga income is dividend income o share of net income. Since wala may tayo na-receive nga dividend, atong i-consider is ang share of net income. Pila man na yung net income gani ni subsidiary? 93,000. So, i-multiply lang nimo sa iyang share nga 70%. So, mo na ni ang income from subsidiary ni PEPA or iyang investment income, 65,100. Okay ra? Next. Number 8. In its 12/31/2021 consolidated balance sheet, what amount should PATE report as intercompany receivables? So, zero siya kay i-eliminate na ni sila, di ba, mga intercompany. So, kaning mga balances kay remove siya. So, mo siya zero. No, consolidated naman good. Di ba, once ganigi yung nga consolidated, ang mga intercompany transaction mawala gid siya. So, what amount should PATE report as intercompany receivables? Ismatic, zero na gid siya. Kaya again, ang intercompany transaction, i-eliminate gid siya sa consolidated balance sheet. Free ana Kel. Ha? Nga gi-solution. Wala Na kay entry nga na solution ana. Wala na lang ka nag-entry. Wala na ako nag-entry. Discuss ra guro ning Kay matik naman pud nga murag common sense na ba consolidated na gani. So wala gid na intercompany nga transaction. Okay ra? Sige, next. Number 9. In December 31, 2021, consolidated balance sheet, NCI should reported at kani siya katong formula nga kuan na ko gi shortcut ana nga formula na asa katong gisend bitan nako nga picture ganin. Tay mo agi? Katong agi. Siyog sabot si mo agi. Sige, pero discuss na ito. NCI beginning. So pila man ang NCI beginning nato? Pila, di ba yung di ba ang investment cost kay 900,000? So 900,000 divided by 70% times 30%. So ang NCIDI at the date of acquisition kay 385,714. Nakuha ra ni Kim? Kana siya. Next, deduct na to ang dividend income. Di ba deduction man tong dividend income? Nya 90,000 ba iyang kuan? Iyang gi-declare asa na to siya. Where is it? Kani 90,000. Iyang share kay 30% lang man, so 27,000 ra imong i-deduct. Next is ang share niya sa net income, 150,000. Wala ra tay amortization or BCVR kay naman diri nga the fair values of Sun's identifiable asset and liabilities were the same as the carrying amount except for the plant asset which were 200,000 in carrying amount. Pero asa man siya? Wala siya kuan. Naday siya amortization nga 10 years which is kani 6,000. So 200,000 divide 10 kunya kato ra pong share niya imong i-deduct. So mo na siya imong non-controlling interest. Yun siya. Okay ra? Wala ra kay ka kontra na kin basin ako sayop kay. Wala man. Sige. Wala pa. Wala pa. Sino kontraho na sayop na pud ta. Sige, next. On December 31, 2021, the consolidated retained earnings should be. So, nag-disregard ko sa katong ginote na ko nga formula nga naa sa kato akong gisend. Retained earnings. So, di ba sa consolidated retained earnings kay ang basihan lang yun nato kay katong kang parent.
So, naman tayo beginning nga retained earnings nga 500,000 which is kani given. Next, katong net income or consolidated net income nga attributable kang parent. Ito siya. So, pila man ang attributable kang parent? So, naman siya 200,000 kani consolidated income. Kana Oh, siya. dayon. Tapos, naman siya share, i-plus na to tong share niya kang subsidiary nga 32,000 kay, asa mo to siya? Kani, 40,000 times 80%. So, 32,000 na yung share, i-plus na mo. Plus na siyang income. Next, kay, deduct na to ang dividends. Kay, 16,000 kani, dividend, 20,000 times 80%, 16,000. So, yung kuan, net income attributable to parent kay 216,000. Tapos, i-deduct nimo tong dividends nga gi-declare og gibayran ni parent kay if mag-declare ba tag dividends kay debit di ba tag retained earnings, credit dividends payable or credit cash. So makuha na tong retained earnings, so deduction siya. So ang total niya yan niya kay 666,000. Sakto ba kung pag-compute sa net income attributable to parent, Kim? Ganon. Or sa way na to compute balik? So yun na to compute balik. Number Dito. basin sa'yo. Kung sa itong formula gani. Una kay default ano ang parent comprehensive income PCI. Pila yung PCI niya 500k. So ito ba 500k? Ay dili. PC 200k 200k. 100K. Tapos dividend income. Pila yung dividend income? Dividend income niya kay 32,000 ay 16,000. So iyang income from own operation kay 184k. 184. Okay. Tapos pila man ang SCI. Kasi yung SCI, Subsidiary Comprehensive Income. Pila may Subsidiary Comprehensive Income? 40k. Sakto, Kim, no? Adjusted na. Wala amortization na. Oh, wala. 40K. So, ang total ay ang comprehensive CCI. income, CCI, kay 224k. Tapos, ang NCI, pila man? 224 mag-base, no? Pila ko, mag-multiply ato sa katong SNI. Asa ni Ang multiply? good. Asa sa tanawon sa akong. Sa CCI siya multiply ata. Sa CSCI siya multiply. I-try, pangita daw tong notes. Limot ko. Ay sa naman dire kadit lang. Sige. 3,700. Muna yung kalibgan kill kay dire mo na. Ang iyang 30,700 kay gikan sa kuon. Sa gikan sa adjusted nga SNI ba niya time siya 20%. Wait, akong tanawon to. Oo, gimay nusa niya. So silbi sa 40k siya mag time siya 20%. Kuha na, Kim, entity approach na, Kim. Oh, di ba? May attributable to parent kay entity approach. Oo. Wait, asa tong PDF ni mo? Daw. So, ay, sa SCI siya mag-base, Kim. Sa SCI. SNI or SCI lagi. Okay.
Pila man to? SCI is 40K. So, 40,000 times 20%, 8K. Minus 8K, no? So, ang CNI attributable to parent 116. Sakto ra, no? Sakto ra. Sakto ra, Kim. Sakto ra, no? Sige. So, sakto ra gid siya. Okay. So, sakto ra, 216. So, ang consolidated RAN kay 6666. Wala naman tayo nalimtan. Mura man. Yung mga income raman niya yun. Sige, next. 11 na ta. Hapit na. What is consolidated comprehensive income on December 31, 2022? Sa ako na nang i-consider diri na lang kay nausa ra siya diri tanan. Sa number 13. Muna ang answer. 118,000. So, sa consolidated, if mag-compute sa consolidated, di ba iusa man yun na tanan. So, net income ni parent, 107,000. Yan, net income ni subsidiary nga, 35,000, which is given, kani siya, 35,000. Ang 107 given, Akil? Ang 107. Ang 107 is, with dividends na siya, gi-add pa na ko balik. Di ba, 95,000 iyang income, pero from own operation na. Tapos imo na lang siyang gikuan. Nya naman siya dividends nga 15,000. So 15,000 times 80% is 12,000. So 95,000 plus 12,000 is 107,000. So muna ang net income ni parent, 107,000. Sunod, net income ni subsidiary plus 35,000. Muna dividends plus from subsidiary is 12,000. So na-offset ra gyapon. So 12,000. Sunod, amortization of or BCVR nga 4K. Asa man gikan ang 4K? Kay asa na to? Gusto ito solve, Kim. Naman to yung 40K nga difference, di ba? Kuan. 216. Ay wait, asa na to? C2 kay iyang kuan, di ba ang equity is equal to net asset 220,000. 220,000 kuno. Sunod, asa na to? Nalimutan yung kung saan ako, okay, mang 40K. Ang unsa man? Ang 40K. Nasolve ang punin mo ni, di ba? Yun saan na to na ako. Unsa gino 40K? Limot sa guys. Mura na yung something BCVR ni. Ay nara din bugo. I-minus ra. Nara 10K of the excess is attributable to goodwill. Ay nag-work back day ko, wait lang. Work back. Yan na may excess na 50K niya goodwill. Kana siya. Gikuan na day na kanong wait lang. Atong balikon. Di ba 216,000 divided by 80% times 20%, so 54K. So 54K plus 216,000, mo na siya ang total 270,000. Unya ang 10K, given naman ang 10K. So ang net asset is 260,000. Unya pila gani yang book value nga net asset, di ba? 220,000 kay 80K plus 140 is 220. Unya ang katong say tawag ato, Kim, net asset, fair value of the net asset kay 260. So ang 40K matik mo tong BCVR. Unya na may given diri nga asa na to? Then and the balance to a depreciable asset with an economic life of 10 years. So 40K divide 10 is 4K. Next, impairment of goodwill, 8,000. Nganong 8,000 man?
kay naman siya nakabutang diri. Goodwill had been impaired and should be reported at 2,000 on December 31. So from 10k nahimo siyang 2k. So pila may impairment? 8,000. That's why deduct na to og 8,000. So ang consolidated comprehensive income is 118,000. Okay ra? So okay ra ta sa 11 kani? O kung ano na no, parent nga Oh. operation, then adjusted nga SNI, then consolidated niya comprehensive income. Dili mo ko ipariha na nagporma sa imo kil kay buing saban niyo ta ma'am. Okay. Oh, sige, sige. Bali, naray income from operation kay 107 i-deduct man ni sa 12,000. Kana ingan na siya. Sige. Next, September 12, consolidated retained earnings. So, pila man tang atong RE? Beginning, 520,000. Again, basta consolidated retained earnings or basta equity, kang parent ra na. So, consolidated RE beginning kay 520 which is kani siya 520. Sunod, katong CNA nga attributable to parent which is kani 113,400. Bali, i-multiply lang nimo tong mga bahin bitaw ni ni kuan ni parent nga 80%. Tapos sa dividends from S ra man ni, so kay parent ra gyud na siya. Unya amortization kay kani 3,200. Again, if impairment of goodwill gani unya kuan bitaw ang NCI kay gi-compute siya as proportionate. Walay ang tanan goodwill nga impairment is kay parent ra gyud na siya. Okay ra game? If ang NCI kay gi-compute siya at proportionate. So i-add ra ning 113,400 diri. Tapos dividends diri wala man no. O kani kay fair value man siya. So if fair value bahin sila sa goodwill as well as the impairment of the goodwill. So 113,400 ang attributable to parent. So i-plus na nimo diha. Tapos deduct the dividends declared and paid. So consolidated retained earnings ending balance is 587,400. Okay ra? Okay ra Kim or nawala ko Kim? Okay ra. Sige. Proceed na ta number 13. Sige. NCI, NCCI. So, kang parent, wala may labot sa NCI anak kay wala may investment sa NCI kang parent. So, blanco ra gyud na siya. Next, net income ni subsidiary. So, si NCI na gyud na siya ibahin which is 20%. So, ito na 20%. Yeah, 20%. Sorry, nalimot ko. So, 35,000 times 20%, 7,000. Sunod, sa BCBR, sa dividends from subsidiary, kang parent naman na siya. Next, amortization of purchase differential or the BCPR, bahin sila minus 800. Tapos, impairment of goodwill, bahin po sila 1,600. So, ang NCI, consolidated, NCI attributable to wait lang. Consolidated comprehensive income ni NCI kay 4,600. Okay ra, Kim? Kasi mo pamagyan ni Kim. Sige. Ako nagdausa no? Sa balance sheet nga NCI? Oo. Sa balance sheet. NCI. Pero man ako rin ay plato niya. Sige. Next is what is the balance of NCI on the December 31, 2021. So, NCI beginning, kabalo na ta under fair value method nga, 216,000 divide 80% times 20%. So, we can get the 54,000. Nya, NCI kay 46. So, i-add na to na siya. O nya, i-deduct na to ang dividends ni from subsidiary which is pero ang share ni NCI 3,000 which is 15,000 times 20% 3,000. So makuha na nimang NCI and nga 55,600.
Okay ra? Oo. Grabe, ang time diri sa akong recording niyo kay 41 minutes. Unya, gian sira na to, pila ka adlaw. Start na nako ang Ano to recording. last? Oh, mo na to siya. Oh, stop na. Awan to 14 dire.